Okay, naging controversial na naman itong phone na to na nilabas ng Nothing. Una sa lahat, marami nagkagusto sa design, marami ding may ayaw, marami ding confused. At isa pa, kiniklaim ni Nothing na ito daw ang kanilang first ever flagship phone. Totoo ba yun? Tara, pag-usapan natin kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Alright, skip na natin unboxing. Start tayo sa price. So para dito guys, available na siya sa Digital Walker and meron tayong dalawang variant at dalawang kulay. Black at itong white. So yung isang variant is 12,256 at ang presyo nun is 44,999 pesos. And then meron din tayong 16,512 which is itong unit na nasa akin ngayon, 50,999 pesos. Good news guys sa mga magpi-pre-order from, actually nag-start na siya ng July 10 hanggang July 23. So kung makakahabol pa kayo, why not? Kasi napakadaming mga freebies, no? Meron siyang nating ear, lanyard, sticker pack, nating badges, and CMF 65 watts power adapter. Dun pa lang sa mga freebies guys, pasok ka na at sulit na yun for me para dito sa pre-ordering ng nating phone 3. Kung interesado ka dito sa phone na to, meron akong link na nilagay dyan sa description box. Check mo na lang. Alright, pag-usapan na natin yung pinaka naging usap-usapin no, dito sa phone na to, which is yung kanyang design. Guys, alam nyo, hindi ko talaga mag-gets yung point, no? Marami mga nagsasabi na ba't gano'n, paulit-ulit na lang yung mga design ng mga phone ngayon, no? May isang maglalabas ng design and then gagayahin ng ganitong brand, gagayahin ng ganito. Kumbaga parang pare-parehas na lang. Ngayon at merong brand na may guts na gumawa ng mga kakaibang design, mga alam niyo yun, out of the box mga ideas, mga bago sa paningin natin, nagre-reklamo pa rin tayo guys, no? Paano ba? Nalilito na rin siguro yung mga brands kung ano ba talagang gusto natin. Pero ito, tapatin ko kayo guys. There's something sa design nitong nating phone 3 na alam niyo yun, para kang mahuhook. Sa umpisa, sa una parang nawuwirdoan ako kung bakit nga naman ito medyo hindi siya naka-align dito sa dalawang camera. And then ito pala guys, mamaya pag-uusapan natin to, yung bago. Pero alam niyo naman na itong feature na to. Pero yun nga, may something nakakaiba sa kanya na parang, okay, this is my own opinion. Para sa inyo, para sa iba, pangit talaga. Pero for me, may something special sa design niya na alam niyo yun, maipagmamalaki mo siya na kapag meron kang ganitong phone, kakaiba siya. Isa pa sa usap-usapin ngayon, bakit daw nila inalis yung glyph interface dito sa likod. Pinalitan nila ng glyph matrix. Ayan, which is itong bilog na to. Well, for me, hindi ko kasi alam kasi never kong ginamit yung glyph interface, no? Sa notifications or anything, sa timer, ganyan. Hindi ko pa siya ginamit. While etong glyph matrix, mas usable, mas functional siya for me. And good decision ang ginawa ng Nothing dito kasi again, kakaiba na naman na tech ang makikita natin dito. Personally, mas na-excite ako doon sa, alam niyo yung open, parang ginawa nilang open source, tama ba yung term na yun, yung API niya, na may mga developers na pwedeng gumawa or mag-try ng toy na tinatawag nila para dito sa glyph matrix. And I can't wait na makita yung mga yun, no? Pero for now, medyo okay naman yung mga nandito ngayon. Makikita natin dito yung battery percentage, yung alam niyo yun, other toys na pwede natin gamitin like yung rock, paper, scissor na game, spin the bottle, mga ganyan. By the way, para pala makontrol siya, meron tayong capacitive or touch sensitive button dito na pag pinipindot natin siya, meron siyang haptics, no, na mararamdaman natin, which is very satisfying din. And okay siya for me. Para sa overall build quality na to guys, medyo ganun siya para sa akin kasi bakit hindi na nila sinagad yung Victus dito sa back panel at nilagay na rin dito sa front or sa screen, no? Kasi dito sa screen guys, meron lang tayong protection dito na Corning Gorilla Glass 7i, which is ginagamit madalas sa mga mid-range phone, no? And yung back panel niya is Victus. Frame is aluminum, which is okay. Very premium looking siya, and yung
yung feels. And then meron siyang IP68 rating, which means pwede natin siyang mailubog sa tubig, pero syempre wag naman natin gawin yon for ano lang naman, emergency or kung accidental scenario, no, na matapon siya or malubog sa tubig, safe itong phone mo. Pero yun nga, para sa akin guys, sayang yung opportunity na nailagay na lang din sana nila yung Victus dito sa screen. Isa pa sa nagustuhan ko sa phone nito, meron siyang dual stereo speaker setup. Real speaker, no? Meron siyang speaker dito, secondary speaker, at yung main speaker niya dito. When I say real kasi, may iba na smartphone na dual speaker siya pero dito lang siya sa may earpiece. So ito, physical speaker talaga siya. At okay ang tunog niya. Ito, pakinggan nyo. Andun yung treble, andun yung mids, at pinaka-importante sa lahat, may bass. Overall guys, gusto ko yung design nitong nating Phone 3. Ewan ko lang sa inyo, bahala kayo dyan. Basta opinion ko lang to. And andito pa rin naman yung kanyang transparent design, no? Na talaga namang very precise yung pagkakakat, yung pagkakadesign dito. Sobrang linis kahit na, alam niyo yun, transparent siya pero sobrang linis niyang tignan. Pagdating naman guys sa display nitong nating Phone 3, meron siyang 6.67-inch AMOLED display na merong 120Hz refresh rate. Ang pinaka nagustuhan ko dito guys, yung bezels niya ay sobrang nipis. Wala siyang chin, symmetric lahat guys, from top to bottom, sides. Ano sila, pantay-pantay na maninipis. Ang maganda pa dito, sobrang liwanag niya, up to 4,500 nits yung kanyang peak brightness. So very useful yun sa outdoors. And meron siyang touch sampling rate na 1,000 Hz. So kung naglalaro tayo dito, very responsive din naman. Ano gustuhan ko dito, sobrang liwanag niya guys. 4,500 nits yung kanyang peak brightness. So talagang magagamit natin sa labas. And then kung into gaming ka, up to 1,000 Hz yung kanyang touch sampling rate. So very snappy and responsive. Okay, performance na tayo at ito yung isa sa pinagkakaguluhan ng mundo. No, pagdating dito sa dating Phone 3 kasi yun nga, kiniklaim nila na ito yung first flagship phone nila pero hindi yung pinaka-solid, no, which is yung Snapdragon 8 Elite na chip yung ginamit dito. Ang ginamit lang dito is Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Well, not the highest, not the best, not the solid na chip. Pero guys, yung chip na yan is very capable, no, sa pag-handle ng high demanding games. Almost 2 million points yung nakuha niya sa Antutu benchmark, and for me that's a very decent numbers na, no, pagdating sa Antutu score. And para sa akin guys, hindi mina-market itong Phone 3 as gaming phone, kundi kumbaga overall general use, no, itong phone na to. Well, kung into gaming ka, kayang-kaya naman niyang i-handle yung mga mabibigat na games, no? Sa pagtatry ko nga dito, hindi naman ako masyadong, alam niyo, na-bother na ang lag naman or ang pangit ng graphics. Kasi sobrang ganda naman talaga at kaya niyang i-handle. Well, may medyo minor issue lang ako dito kasi parang ang bilis niyang uminit, no? Wala man akong pang test dito ng temperature pero sa kamay, mararamdaman mo siya na nag-iinit siya. Well, kasi yung frame niya is metal. And yung back panel niya guys, glass siya, so medyo may konting init na mararamdaman mo. Pero pagdating sa overall performance niya, wala naman ako nakitang problema. Meron itong 5,150 mAh battery capacity, silicon carbon of course, and meron siyang 65 watts na fast charging, 15 watts wireless charging, 5 watts reverse wireless charging, and 7.5 watts reverse wired charging. Battery life is good. Maglalast talaga siya ng a day and a half, no? Depende sa usage. Kasi sobrang optimized din siya sa OS niya and of course sa chip. So nagtatalo yung dalawang yan para magkaroon tayo ng mas mahabang battery. Supported siya ng Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, and then dual SIM meron tayo dito, and eSIM support available din dito. Gaya ng ibang mga lumalabas na phone ngayon talaga, wala na tayong micro SD card slot dito. So better na kunin natin yung higher model, no, para hindi tayo mabitin. Kasi for me, yung 512 is very sakto na, saktong-sakto lang sa akin yun. Out of the box, naka nating OS 3.5 ito, and powered siya ng Android 15. So hindi pa siya 16 guys. Ewan ko lang bakit. Pero
Yon, meron tayong 5 years of Android updates and 7 years of security patches. So, long-term use, pwedeng-pwede. One of the reason kung bakit ka mag-switch to nating phone because of their OS. Ito talaga yung talagang pangbato or panglaban nila kasi very close to stock Android pero may minor tweak lang para mas maganda yung user experience natin dito, and of course yung mga ibang mga kaek-ekan nila tulad na lang nitong Glyph Matrix, yung mga widgets, and of course yung essential space. Ito talaga yung maghihiwalay sa lahat ng Android phones ngayon sa market, yung kanilang skin, yung kanilang software na sobrang very optimized. Alam niyo yung ilalabas nila na talagang lutong-luto na, wala nang kailangan pang lagyan ng asin or paminta. So pag nilabas nila, pwede mo nang kainin. Ganun na ganun yung experience mo dito sa nating OS. Now, para naman sa camera setup nitong nating Phone 3, 4 na 50 megapixels ang meron dito. Front camera, 50 megapixel, main camera, periscope camera, and also yung kanyang ultra-wide camera na nagsiserve na rin as macro camera. 50 megapixels lahat. Sa video recording guys, meron tayo ditong 4K 60 sa ultra-wide, sa main, and sa telephoto, 4K 60. Also, tingnan ko nga po sa front camera din. Yes, front camera is 4K 60 FPS. So, kahit saan camera or kahit anong camera ang gamitin natin dito sa nating Phone 3, talaga naman, makukuha natin yung best resolution na pwede nating makuha. And para sa akin guys, ito yung isa sa kanilang strength or ito yung pinanglalaban talaga nila dito sa nating Phone 3, yung camera. And yep, para sa akin sobrang ganda ng outputs. Of course, nandito pa rin yung kanyang expert mode kung saan, kumbaga parang pro mode siya. Pero yun nga, yung pinaka talagang nagustuhan ko dito ay yung kanyang 4K 60 FPS sa lahat ng camera. Kung ako yung tatanungin nyo kung ano yung magiging reason ko kung bakit ko bibili nitong phone na to, unang-una sa lahat, yung camera performance, and pangalawa, yung kanyang software. Sobrang solid, sobrang linis, sobrang smooth. And there you go guys. Ito po ang nating Phone 3, and excited ako na makita yung ibang Glyph Matrix toy. Ayan, na maipoproduce ng ating mga developers out there. Yeah, kudos to nating dahil Sir Carl, kudos sa inyo kasi talagang gumagawa kayo ng mga kakaibang tech na hindi kayo natatakot kung mabash kayo, or ito tulad nitong nating Phone 3 talagang maraming naging marami siyang naging basta nagtatalo yung gusto at may ayaw. Tinitake nyo yan as advantage kasi sa ibang phone siguro na ilalabas nyo ay mas matututo na kayo. And para naman sa mga nanonood dyan, I hope na nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Please subscribe kasi parang this past few months ang konti lang yung nagsusubscribe. Ano ba naman yan? Subscribe naman kayo para naman, di ba? By the way pala, sinisipon ako. So kung kanino pa na nararamdaman, kung kanino pa naririnig yung boses ko na parang kulob, para akong nasa ilalim ng tubig, sinisipon ako. Very excited lang kasi akong gawa ng video to kasi yun nga, yung take ko or yung review ko or yung thoughts about dito sa phone na to para ma-share ko sa inyo agad-agad. Again, kung interesado kayo dito sa nating Phone 3, meron akong official link na nilagay dyan sa description box para hindi na kayo maghanap at para hindi kayo mabuds ng mga, alam niyo na, yung mga mababait. Alright, so paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice! Ooh.